Gabi po, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 po sa ating mga Bible. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi po ng Bible, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Tayo po ay manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang gabing ito. Wala po kami magagawa kung wala ka po sa aming mga buhay. Pagpala niyo po ang aming spiritual pag-aaral. Alam po namin marami ang mahina sa amin. Panginoon, talaga po ang pagpapalakas ng gabi. Tulungan mo nga po kami. We are facing a spiritual battle. Panginoong Diyos, dalahan ko po na marami mga bagay ang siyang nagiging struggle sa kapanahunan po namin ngayon, sapagkat alam po namin na hindi po maganda ang nangyayari sa aming kapaligiran, and we are suffering from moral decline, Panginoon. Pagpalain mo ang gabing ito sa aming pag-aaral, in Jesus' name. Amen. Sabi ni Pablo, "But I labored more abundantly than they all." At ang tinutukoy niya po rito ay yung biyaya ng Diyos sa kanya, sa kanyang pastoral ministry. At ito po yung ating pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga, yung ating pastoral ministry. At ating makita, mga kapatid, si Apostol Pablo, makita po natin yung kanyang background and early life. Siya po ay pinanganak sa Tarsus as a Roman citizen, and he was a Pharisee. Alam po natin yan. Ang Pharisee ay katumbas po ito ng nag-aral ng law o sa ating mga abogado, sa abogasya. And he was educated under the prominent Rabbi Gamaliel and strictly followed Jewish law. Makikita po natin yung kanyang persecution. He is actively opposed and persecuted early Christians before his change of faith. At alam natin si Apostol Pablo ay isa sa mga background po niya ay he was then a persecutor, pero makikita po natin kung paano siya na-convert. Dito makikita rin po natin yung kanyang ministry and writings, yung kanyang converted after experiencing a blind vision of the resurrected Jesus on the road to Damascus. Ito po yung kanyang background. And then yung kanyang writings ay kanyang mga sinulat. Sa New Testament letters, makikita po natin na he wrote a large portion of the New Testament epistles that shape foundational Christian theology. Itong 1 Corinthians chapter 15 ay sinulat niya rin po ito, at makita po natin dito sa verse 10, kanyang sinasalaysay yung biyaya ng Diyos sa kanyang pagkatawag. Kaya sabi niya sa verse 10, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me."
Una, makikita po natin ngayong gabi mga kapatid yung biyaya ng kanyang pagkatawag. The grace of His calling. At alam po natin na ang Diyos ang naglagay sa kanya sa ministeryong ito at hindi niya sariling kakayanan ang dahilan kung bakit siya ay nasa ministry, kundi nilagay siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dakilang biyaya. Sa verse 15 ng Galatians chapter 1, kung babasahin po natin yan sa Galatians 1 verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. That is the grace of His calling, na ang Diyos ay naluwalhati at siya ay tinawag. He was separated from his mother's womb, sabi ni Pablo, and called me by His grace. Ang reason ng kanyang pagkatawag in the gospel ministry, verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with blessed blood. Naihayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. So makikita po natin yung kanyang pagkatawag bilang apostol, bilang sent one, at hindi po madali para sa kanya yung gawain na iniatang ng Diyos, sapagkat kung wala ang biyaya ng Diyos ay hindi niya po ito mapupunuan. Ano po? At makita natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 na yung pagkatawag na ito ay isang banal na pagkatawag. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya makita natin dito yung kanyang banal na pagkatawag ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya ng Diyos. Alam po natin na ang pagkatawag na ito ay isang mataas na pagkatawag. Hindi lamang banal na pagkatawag, isang mataas na pagkatawag, at higit sa lahat, yung kanyang pagkatawag ay isang makalangit na pagkatawag. Kaya ganun din po sa atin. Sa pastoral ministry, sa pastoral leadership, lahat ng mga bagay na meron tayo ay biyaya po ito ng Diyos. At maging mga apostol na tinawag din na ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 4 verse 18 and 19. Matthew chapter 4 verse 18 and 19, sabi po ng Biblia, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Kaya makikita natin mga kapatid, dito sa ating salita ng Diyos, makikita natin na yung mga ibang apostol, kagaya ni Pedro at ang kanyang kapatid na si Andrew,
tinawag sila para magmalakaya. Ano po? So ang pagmamalakaya ay isang gawain na ibinigay especially for those who are called in the gospel ministry. So hindi po ito basta ibinibigay kung sino-sino, kundi ito po ay isang panawagan ng Diyos. Isang panawagan ng Diyos upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi po ito isang panawagan para ang mga pastor ay magkamal ng malaking pera sa ganitong uri ng pagkatawag. At hindi po ito yung sinasabi ng Biblia na hireling. Ano po? Sapagkat sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga nagpapastor ang kanilang gates, yung sukat ng kanilang pagkatawag ay sa pamamagitan ng building, sa pamamagitan ng suporta, sa pamamagitan ng pera na kanilang tinatanggap. Kung hindi ka magiging successful materially ay para bagang hindi ka tinawag ng Diyos. Yun yung kanilang kaisipan. At hindi lamang po yun mga kapatid, yung kanilang kaisipan ay kung may maganda kang sasakyan ay successful ka sa buhay. Lalo na kung nakakatanggap ka ng malaking suporta sa ibang bansa. So hindi ho ganun yung klase ng pagkatawag na meron po tayo. Dito, inilarawan ng Panginoong Jesucristo yung isang upahang manggagawa. Ano po? Sa John chapter 10, verse 12, sabi po ng Biblia, "But he that is an hireling and not the shepherd." Ito daw po ay isang bayaran. Nagpapauupa. Yan po ang ibig sabihin ng hireling, nagpapabayad, nagpapasuporta. At hindi pastor, hindi ang pastor, sabi na, "Whose own the sheep are not." Na hindi may-ari ng mga tupa, "and leaveth the sheep and live. And see the wolf coming," pag makita niya yung lobo, iiwanan niya yung mga tupa at pabayaan yung mga tupa, "and scattered the sheep. The wolf fetcheth them and scattered the sheep." So ito pong hireling na ito ay hindi po ito marunong humarap sa mga problema. Hindi ito marunong makipagbaka. Hindi po ito marunong sa labanan, sa gawain. Ang kanyang motibo lamang ay yung kanyang personal na interes. Kaya kung darating ang problema, hindi siya nagtatagal. Kung darating ang mga lobo ay siya ay kanyang pabayaan ng mga tupa. Sapagkat hindi naman talaga siya tinawag doon sa pagpapastor, kundi isa lamang siyang upahan. The hireling fleet, sabi po ng verse 13, "because he is an hireling and careth not for the sheep." Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. So ating makita, mga kapatid, na ito po ay isang espesyal na pagkatawag. Siya po ay handang lumaban, siya ay handang sumaklolo, siya ay handang magsilbi sa bawat oras, alang-alang sa tupa na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Kaya ang pagpapastol ay isang malaking responsibilidad. Hindi po ito pagpapayaman. Pangalawa na ating makita sa pastoral ministry, hindi lamang yung biyaya ng pagkatawag, pangalawa,
the grace of his conversion. Kung si Apostol Pablo ay kung paano siya nakakilala sa Panginoon, kung paano siya kinonvert ng Panginoon. Sa Acts chapter 9 verse 1 to 6, he was converted from persecutor to preacher. Acts chapter 9 verse 1 to 6. Nakakala niya sa kanyang panahon ay talagang sumusunod siya sa paglilingkod. Gayon din sa atin, sa mga tinawag ng Panginoon, akala natin yun na yung katotohanan na ating namulatan, na kung ano yung sinubo sa atin, yun na din yung ating tinuro, pero hindi pala yun yung katotohanan at talagang katotohanan na dapat nating pinangarap. Pero salamat sa Diyos, we are converted from error to truth. Verse 1 ng Acts chapter 9 verse 1, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them about unto Jerusalem. Kaya makikita natin yung kanyang sigasig na akala niya tama yung kanyang ginagawa. He was there to threaten and to slaughter against the disciples of the Lord. Kaya pumunta siya sa high priest, sa sacerdote, at humingi sa kanya ng sulat sa Damascus sa mga sinagoga upang siya ay makasumpong sinuman sa mga daan, maging mga lalaki o babae, ay kanya silang madalang igapos sa Jerusalem. Akala nila itong mga disciples ay talagang nangangaral sila ng maling pangangaral sapagkat yung salita ng Diyos ay labag sa aral ng sinagoga sa kanyang kapanahunan. At makikita natin in verse 3, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Sa kanyang paglalakad ay nangyari nga na siya'y malapit sa Damasco, at pagkakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. There shine round about him a light from heaven. So makikita po natin yung lugar na kung saan siya tinawag ng Panginoon. Itong Damascus ay part po ito ng Syria. At makita natin kung paano ang Diyos ay nangusap sa kanya in verse 4. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? At siya'y nabusasob na subasok sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? And verse 5, makita po natin, and he said, Who art thou, Lord? That is the beginning of his conversion. And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished, and said, Lord, what wilt thou have me to do? When he was converted, makikita po natin yung kanyang katanungan nung siya ay nakakilala. Binigyan siya ng liwanag, binigyan siya ng pagkakilala sa Panginoon. Yung tunay na Diyos na kanyang pinaglilingkuran at ang kanyang katanungan, Lord, what wilt thou have me to do?
And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Nawa, mga kapatid, sa ating paglilingkod, kung tayo ay binigyan ng Panginoon ng tamang pagkakilala, nawa, ito po ang isa sa mga panalangin natin, Lord, what wilt thou have me to do? Panginoon, sabi niya, what wilt thou have me to do? Kaya makikita po natin dito kung paanong Diyos ay kumilos, nanaig sa kanyang buhay. Hindi niya hinayaan na patayin ang mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan. At alam natin sa buhay natin, lalo na sa mga tinawag ng Panginoon sa gawain ng Diyos, may mga bagay tayo na karanasan na kagaya nito. Na kahit anong resist po natin ay hindi po tayo makapag-resist sa pagkatawag sapagkat mayroong magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ang mga pastor, yan po ay spiritual mentor na ibinigay ng Diyos sa atin para ang bawat iglesia ay makinabang sa paglago, lalo na sa pananampalataya. So dito sa Ephesians chapter 4, verse 11, Ephesians chapter 4, verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. What is the purpose? For the perfecting of the saints, for the maturing of the saints, for the work of the ministry, para sa gawain ng Diyos, para sa gawain sa pagmimisteryo, for the edifying of the body of Christ, para sa katitibay ng katawan ni Kristo. And then, makikita natin yung result in verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up in him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying itself of itself in love. So, kailangan po nating mapalakas, mapatibay, mapatatag, upang sa ganun ay tayo ay nakalapat na mabuti, sabi po ng verse 16, at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang ng ukol sa bawat ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So makikita po natin na ang mga spiritual leaders ay they are our spiritual mentors na binigay ng Diyos
sa atin para lumago tayo sa pananampalataya. Kaya ang mga spiritual leaders, mga kapatid, ay dapat ma-appreciate po yan ng bawat mga mananampalataya. Sapagkat itinuro naman sa atin yan ng Biblia sa Hebrews 13:17. Sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kaya tayo po ay hinihimok na tayo ay dapat magsitalima sa mga namumuno sa atin. At ito po yung ating spiritual leader in the church, sapagkat pawag nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. Sa 1 Thessalonians 5:12 and 13. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13, sabi po ng Biblia, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. At tinutukoy dito, those who are labor among you. Mga nagpapagal sa inyo, mga namumuno sa inyo sa Panginoon, at nagpapaalala sa inyo, nag-a-admonish. Ano daw? And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. At inyong lubos na patamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. So mahalaga sa atin na ating makita, ating malaman, mga kapatid, na ang mga bagay na ito ay dapat na pagkamahalin natin ang mga namumuno sa atin sa mga espiritual na bagay. Sapagkat itinagubilin at itinuro ito sa atin, sabi ng Biblia, that they must have to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Huwag nating kainggitan yung trabaho na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Because we have to support them in the ministry. Bakit mahalaga yung bagay na ito? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa puso ng isang leader, mga kapatid. Okay, pangatlo, hindi lamang po yung grace of His calling. Pangalawa, the grace of His conversion. Pangatlo, sa pastoral ministry, makikita natin yung spiritual leader, the grace of his credential. Yung biyaya ng kanyang credential. Ano ba ang credential ng isang pastor? Kinakailangan ba siyang mag-graduate ng Bible School, makatapos ng Bachelor of Theology, Graduate of Theology? Kinakailangan ba siyang ma-ordain as reverend? Kailangan ba siyang ma-ordain as bishop? Mga kapatid, ano ba ang binabanggit ng Biblia? Kailangan ba ng mga title na invento ng tao para maitaas niya yung kanyang sarili para makapaglingkod siya sa Panginoon?
Tingnan niyo po yung Romans chapter 1 verse 1 kung ano ang binabanggit, kung ano yung qualification o ano yung credential ng paglilingkod sa Panginoon. Romans chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So makikita po natin dito, sabi ng Biblia, yung kanyang credential is, it is a simple credential. Ang kanyang pagpapakilala ay it is a servant or doulos, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Yung servant po rito ay, in other words, he is the property of Christ. Hindi po ito yung servant na bayaran, kundi he is slave of Christ, of Jesus Christ. Yun po yung in a Greek word doulos, at yung kanyang pagkatawag ay he was separated unto the gospel of God. So yun po yung kanyang credential. Ano pa yung credential na ginamit niya po rito? Ephesians chapter 3 verse 1. Ephesians chapter 3 verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Yung kanyang ginamit po ay a servant. Yung ginamit ng Ephesians 3 verse 1 ay a prisoner, as simple as that. Yung iba ay hindi ho ginagamit yung ganito, kundi yung gusto ng maraming mga mangangaral, mga kuwad na mangangaral ay maitaas yung kanilang sarili para makilala sila ng marami na sila ay magaling, sila ay matipuno, sila ay hasa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero makikita natin, si Pablo is simply, he is the prisoner of Jesus Christ. At gayon din, dun sa Ephesians chapter 4 verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation. Dapat daw na lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyong tinawag. Sapagkat yung pagkatawag ay, sabi ni Pablo, hinihimok niya, maging mga mananampalataya that they should walk worthy of the vocation wherewith you are called. Sapagkat hindi naman lahat ng tinawag na mag-ministry ay magpastor. Hindi lamang po pagpapastor ang ministry. Marami pa pong mga ministry ayon sa kalooban, ayon sa ibinigay ng Diyos sa atin na gifts, ano po, o sa larangan ng pagkatawag. Yung paglakad ng nararapat sa pagkatawag, sabi ng Ephesians 4:2, with all lowliness, na may buong pakakumbabaan, with all lowliness and meekness, with long suffering. Hindi lang suffering, kundi long suffering. Ito po ay pagpapahinuod, forbearing one another in love. Magbatahan kayo sa pag-ibig. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So makikita po natin yung grace of His credential as servant and as a prisoner. Dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 22. 1 Corinthians chapter 7 verse 22. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman,
Likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din naman ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Kristo. So makikita po natin dito yung pagiging servant, pagiging alipin ng ating Panginoon Kristo, lalo na yung mga tinawag sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo dun sa verse 21 o 20, let every man, 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling. Bayaan ang bawat isa'y manatil doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya, wherein he was called. Dapat mag-abide tayo, mag-stay tayo doon sa pagkatawag na saan kung tayo ay tinawag. Verse 21, art thou called being a servant? Tinawag ka ba na maging alipin? Yung iba ay kinakahiya yung pagiging alipin ng ating Panginoon Kristo. Care not for it. Ang pagpastor ay isang alipin, pagiging alipin ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ang ating Panginoong Kristo ay tinawag nating Lord, and we are His servant. Care not for it. Huwag kang mag-alala kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. So hindi po natin dapat ikahiya ang pagiging isang lingkod ng ating Panginoon. So you need to stand with your pastor as a fellow servant. Sabagkat yan po ay aral ng Panginoon. 1 Corinthians 9:19. 1 Corinthians chapter 9 verse 19, sabi ng Bible, for though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all. Makikita po natin yung kanyang pagiging isang lingkod sa lahat. Kaya ang pastoral ministry ay paglilingkod. Sabi ni Pablo, yet have I made myself servant unto all. Hindi boss ang pag ikaw ay nasa gawain ng Diyos, hindi pwedeng ikaw ay boss. Ikaw ay leader na itinayo ng Panginoon. Ikaw ay servant. Ikaw ay isang alipin. Ikaw ay isang lingkod para sa lahat. A servant unto all, sabi ni Pablo, that I might gain the more. Upang ako'y maghikayat ng lalong marami. And unto the Jews, verse 20, I became as a Jew. Isa po siyang Hudyo. Mga kapatid, is a Benjamite Jew, that I might gain the Jews to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. So, we need to support your pastor as your fellow servant. Hindi lamang yan, mga kapatid. Yung credential ng pastor ay as a prisoner, as a servant, fellow servant, stand with him as a fellow worker. Fellow worker, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 12. 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 12. Kaya ang pastor, lalo na kung ang church ay organized na, ang pastor sa loob ng simbahan ay, kung matagal naman ng simbahan, dati ang pastor kasi dyan, tagalinis, tagaayos ng puwan, tagalagay ng songbook, tagalagay ng song sheet,
siya ang opening prayer, siya ang song leader, siya ang mangangaral, siya ang offertory prayer, closing prayer, pag-alis ng miyembro, siya pa rin lahat. Pero kung lumalago naman ang gawain, ay dapat matutunan ng miyembro being as a fellow servant and a fellow worker. 2 Timothy chapter 4 verse 9, sabi ni Paul kay Timothy, do thy diligence to come shortly unto me. Kaya ang pastor, huwag niyo pong alipidin. Do thy diligence to come shortly unto me, sabi ni Paul kay Timothy. Bakit? For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with thee, sabi ni Paul. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So dito makikita natin, hindi lahat ng kadikit mo minsan sa gawain ay hindi mong masasabi na tumatayo sa'yo sa gawain as a fellow worker. Kung minsan sa mga pastor, kung sino pa yung inaasahan ng pastor na pwede maging leader, pwedeng maging preacher, kung minsan nakagaya ni Dimas, kung minsan yun pa yung unang nalalagas. Parang napakahirap unawain, isipin na matagal mong na-train, matagal mong pinagtiisan, pinanalangin, pinagtiyagaan sa isang iglap. Yung leader na tinrain mo, minsan yun pa yung kumakalaban sa iyo. Kaya marami na po tayong karanasan na ganyan. At hindi na po bago yan. Sapagkat sinasabi ni Pablo kay Timothy, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. So makita natin dito, mga kapatid, sometimes nobody wants to stand for us as a fellow worker or a fellow laborer. Dito sa Philemon chapter 1 verse 1. At yan po yung isa sa mga realidad ng gawain na nangyayari. Alam natin na in our own experience sa ministry ay talagang patience po talaga. Hindi po natin yung credential sa Philemon chapter 1 verse 1. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Fellow laborer, kasama sa pagbubungkal sa gawain ng Panginoon, kasama sa evangelism, kasama sa pananalangin, kasama sa pagbibisita, kasama sa Bible study, kasama sa paglilinis, pag-aaruga ng gawain sa loob ng simbahan. Makikita natin si Philemon as dearly beloved. He is not only a dearly beloved, isang minamahal at isang kapwa magkamanggagawa. So, talagang biyaya ng Panginoon kung mayroon pong mga ganitong kamanggagawa na tumatayo sa panahon ng hirap, sa panahon ng pagdurusa. Hindi lamang sila tumatayo sa iyo sa panahon ng pangangailangan at tumatayo sa panahon ng kasaganaan. Tumatayo din sila kapag may bagyo na at unos ng buhay. Verse 2, Philemon 1:2, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house.
So talagang mga kapwa kawal, fellow soldier, ginamit din ng Panginoon na bilang kabahagi ang mga kapatiran na ito na handang lumaban sa mga maling aral, maling tradisyon, mga maling paniniwala, handang tumayo sa katotohanan. At makikita po natin yung mga kapatiran kagaya ni Apia, kagaya ni Archippus as being the fellow soldiers of the Lord. At nawa makita po natin, mga kapatid, hindi lamang fellow servant, fellow prisoner, and fellow soldier, and being also as fellow laborer. Dapat maging kabahagi po tayo sa gawain ng Panginoon. At hindi lang pang-apat na ating makita ngayong gabi, the grace of His commission. Ano ba itong pagkatawag na ito? Hindi po ito komisyon na yung kita sa pananalapi, ano po? Kundi ito ay isang trabaho na kung saan sinugo siya ng Panginoon for a certain work. Tignan natin yung Acts 26:18. Acts 26 verse 18. Sabi ng Bible, to open their eyes. That is the commission that God has entrusted to Paul. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ito po yung practical na sa pastoral ministry upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng kanilang mga pinaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin. Kaya ito po yung ating ministry na dapat po gampanan bilang mga tinawag ng Diyos, hindi lamang leader, kundi bawat iglesia na tinawag ng Panginoon para sa gawain ng Diyos. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, dito sa grace of this commission, we need to find a significant role in the ministry. Ano ba yung role natin sa gawain? You are not only to sit there, bilang dapat tayo po ay nakaupo at satisfied tayo. At alam natin, hindi tayo dapat miyembro ng SSS. Yung sinasabi nila na save, sit, and satisfied. Ano po? Kaya tingnan natin po yung role sa ministry na dapat na in-entrust o binigay ng Diyos sa atin. So find a significant role in the ministry that God has entrusted to us. Dito sa Philippians chapter 4 verse 9, napakahaba nito hanggang 19, tignan po natin. Philippians chapter 4 verse 9, those things which ye have both learned, sabi ni Pablo, and received and heard and seen in me, do. Anumang bagay ang iyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ang ng kapayapaan ay sumasa inyo. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack
opportunity. Sabi ni Pablo sa verse 11, not that I speak in respect of what, for I have learned, natutunan ko, I have learned in whatsoever state I am, anuman yung aking kalagayan, therewith to be content. Na dapat akong masiyahan, hindi sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masayahan sa anumang kalagayan ng aking karoonan. I know about how to be abased. Marunong ako magpakababa. I know how to abound. Marunong naman ako magpakasagana. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Natutunan niya, naranasan niya yung maging yung kabusugan, kagutuman, kasaganaan, at maging ang kasalatan. Natutunan niya yung mga bagay na ito, pero yung negative things na naranasan sa kanyang buhay, according to Philippians 4:12, ay hindi naging hadlang para siya ay tumalikod sa gawain ng Diyos, kundi ito ay kaparaanan para siya ay tumalima. Alam natin na minsan talagang napakaraming mga subok ng buhay na para bagang gusto na tayong pahintuin ng kaaway, gusto tayong talagang mag-worry, gusto tayong talagang takutin. Marami talagang struggle sa ministry. Ang mga spiritual leaders in the church ay alam natin na karamihan sa mga naglilingkod ay talagang makikita natin yung financial incapacity or inadequacy. Minsan talagang mahirap talagang pupunta ka ng gawain na wala kang dalang anumang bagay. Pero salamat sa Diyos sapagkat sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Sa Philippians 4:14, notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Talagang nakiramay ang Philippian church sa kanyang kapigatian. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Talagang salat ang pamumuhay ng panahon na yan. Lalong-lalo na sa Macedonia, Philippi. Pero nakita natin kung paano ang simbahan doon, ang makapatiran doon. They communicated with Paul concerning giving and receiving. Maging sa Thessalonica, sabi niya, he sent once and again unto my necessity. Verse 17, but because I desire to give, but I desire fruit that may abound to your account. Verse 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing unto God. Verse 19, but my God shall supply all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus. Makikita natin si Pablo, hindi po siya yumaman sa kanyang pagpapasto. Hindi tulad ng pangangaral ng iba na they are not financially blessed. Pero yung kanilang financial incapacity ay hindi naging hadlang para hindi man sila makapaglingkod sa Diyos. Why? Dahil mayroong grace, may biyayang Panginoon sa paglilingkod. Kaya ito naman po ay gawain ng Diyos, kaya mananatili ang gawain ng Diyos.
And then, makita rin natin dito, panglima, the grace of His commitment. Ano ba yung commitment? Biyaya ng commitment. Acts 20:24. Ano ba yung commitment ni Pablo sa kanyang pastoral ministry? Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. What is the commitment to testify the gospel of the grace of God? So we have the gospel. We have the written gospel of the grace of God. Ito po yung dapat commitment natin na may pangaral yung katotohanan that they might be converted in the gospel of the grace of God. Kaya dapat yung ministry ng Panginoon na inentrust sa pastor ay suportahan po natin yung gawain na ito ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isang bagay pa na makikita natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 9. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 19. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture thou sayest, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. So makikita po natin dito, the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So makita po natin yung grace ng commitment in the ministry. Kaya makikita rin natin as we conclude, mga batid, sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 16, 1 Corinthians 16, verse 15 to 19, I beseech you, brethren, sabi niya sa mga Corinthian church, you know that the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Sana po makita po natin, makopya po natin yung kasambahayan ni Stephanas. Ay sila po ay isa sa mga pangunahing bunga ng Achaia, gawain sa Achaia, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal. They have addicted themselves to the ministry of the saints. Hindi sila nanlumo, nanlupaypay, nanghina para suportahan ang gawain ng Diyos sa abot ng kanilang makakaya. Verse 16. Ano yung sikreto? That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon sa bawat tumutulong sa gawa
at nagpapagal. Alam natin na marami pa rin mga tumutulong sa gawain. Kahit minsan hindi talaga yung tulong para sa gawain ng simbahan. Minsan wala sa loob. Karamihan mga kapatid nasa labas. Kaya sabi ni Pablo, none of these things move me. Apat na bagay. As we conclude this message, apat na bagay, none of these things move me. Ano ba yung mga bagay na, walang mga bagay na siyang nagpapagalaw sa kanya o nagpapahina sa kanya. Bakit? Number 1, stability. Number 2, self-denial. Number 3, submission. And number 4, striving. Sana ngayong gabi mga kapatid ay naging aral sa atin itong pastoral ministry na ito na kung saan tayo nilagay ng Diyos sa pagkatawag, nawa maglingkod tayo ng tapat, maglingkod tayo ng maayos hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Your labor is not in vain in the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat.